bakit po kaya dinalaw ng US Embassy ang ICI? Ito po, a representative from United States Embassy took time yesterday for a closed-door meeting with members of the Independent Commission for Infrastructure to discuss the committee's crucial work. Alam niyo po, marami dapat nagtatanong dito. No? Akala ko ba kayo po ay independent? Una, di po ba kayo po ay ginawa ng Republika ng Pilipinas? Kayo po ay ginawa ng presidente para po sa Pilipinas. No? Ano pong kinalaman ng US Embassy dyan? Alam niyo po, kailangan sagutin natin yan. No? Bakit dumalaw yung US Embassy? Yung paliwanag muna nila bago yung paliwanag natin. Okay, si Michael Keller, the embassy's acting deputy chief of mission, was personally welcomed by ICI chairperson Andres Reyes Jr. and member Rogelio Singson. Ayan. Keller is the first diplomat to visit the ICI since its formation last month. Ito po ang paliwanag ng mga taga-ICI. As one of the countries of great interest in the Philippines, the US was very much interested in what the ICI would do to address the problem of the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. Basically, he wanted to know what we have done, what we will be doing, and what we expect from the ICI. Okay. So, nung tinanong po si Osaka po to ang nagsasalita. Nung tinanong po si Osaka kung nag-offer ba ng assistance ang US Embassy. Diyos ko na. Independent nga eh. Independent. Ha? Bakit kinakailangan yung tanongin? Tangengot talaga itong mga press na to eh. Independent nga, di ba? Bakit kinakailangan yung tanungin kung magbibigay ng assistance yung US Embassy? Pag nagbigay po ng assistance yung US Embassy, hindi na po independent yan. Okay. So, yan po yung sinabing opisyal, no? Interesado yung US kasi nga, 'di ba? Meron daw silang pinangangalagang interest dito. Dahil alam naman natin marami pong mga negosyo dito sa Pilipinas. Pero sa akin pong palagay, gusto po ng US dahil balitang-balita na po sa buong mundo. In fact, yung US State Department ay nagpahayag na po ng malaganap na korupsyon sa Pilipinas, no? At yung tinukoy nga yung customs bilang numero 1 corrupt agency ng Pilipinas. Malawak, ganun din po. Sinabi rin po ng isang survey ng Pulse Asia na 97% halos lahat ng Pilipino, no? Halos lahat po ng Pilipino ay naniniwala na malaganap ang korupsyon. Ngayon, bakit po parang nakikialam na yung US? Bakit po parang kumbaga interesado sila na malaman kung ano yung ginagawa ng ICI? Kasi po, create yung Independent Commission for Infrastructure para po malutas itong sinasabi. Yun ang sabi nila, makatulong sa paglutas nitong sinasabing malawakang korupsyon na to. Pero so far, matapos po ang napakabagal na pag-iimbestiga, ay wala pa rin pong napapakulong. Buhat po nung sinabi ni Pangulong Marcos, yung mahiya naman kayo, yung habulin yung mga corrupt officials, wala pa rin po ni isang corrupt officials. Wala pa rin po ni isang korap ang nakukulong, ang nananagot. Wala pa rin po ni 5 ang nababawi. So sa
napakatagal na ito ay nakikita natin na yung ICI isa pang pangpatagal, no? Isa pa po to sa nagpapatagal ng pagbibigay ng hustisya laban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Isa pong pandidelay pa ito. Okay, bakit po concern ng United States? Bakit po sila may pakialam? Tandaan nyo po, ang United States of America, may pakialam po yan sa buong mundo dahil siya po ay yung pinalalabas niya po na siya po yung pangunahing tagapagtanggol ng demokrasya, di ba? Siya po ang pangunahing anong tawag doon? Pinakamalinis na bansa. Gusto niya ng kaayusan sa buong mundo. World order. At isa pa po, ayaw niya man at sa hindi, puwersado po siya na gawing na ipagpatuloy yung alyansa sa Pilipinas dahil yung alyansa po ay yung Pilipinas po ang very willing magpakatuta sa United States laban sa China. Ibig sabihin po, nagpo-project po yung US na siya po ang tagapagtanggol ng matutuwid. At pinalalabas niya po, battle po to ng propaganda eh. Sa pagitan po, may bago na pong kalaban yung US, hindi na po yung Russia eh. China na po eh. Sa pagitan po ng China at ng United States of America, lahat po ng uri ng labanan, no? Pakalakasan ng armas, pa-impluensyahan na yung impluensya nila sa mga bansa. Lahat po yan. At ang pinakamatindi nilang labanan, yung labanan nila ng China sa propaganda. Okay. Hindi man natin gusto, tayo po ay matatawag, lalo na po sa panahon, kasi maganda na po sana yung panahon ni Tatay Digong, ang foreign policy natin ay friends to all, enemies to none na. Pero nung si BBM po yung bumalik, ay balik po tayo sa pagiging numero unong tuta ng Amerika dito sa Asia Pasipiko, no? Talaga naman po na tayo po talaga yung pangunahin. In fact, halos pinutol na natin ang magandang ugnayan natin sa China. Hindi naman formal, no? Pero sa kasalukuyan po ay hindi po maganda ang ating diplomatic relationship. May lamat po, buhat po nang umupo si Pangulong Marcos dito po sa China. Okay. Lahat po ng uri ng battle, meron po silang paligsahan ng China. In terms of economics, nakita nyo naman yung economic war nila, yung tinatawag ni Donald Trump na yung tariff war, 'di ba? Pinakamalaki pong tariff na sinasampa niya laban po sa China. At kasama po, no, ito pong propaganda war against China. So talagang ngayon, anong papel dyan ng Pilipinas, Badong? Ang dami mo nang sinabi na sa pagitan pala ng China at ng US yung sinasabi mo. Wala naman pong problema makipagkaibigan po sa US. Ako po hindi po ako sang-ayon na makipagtalo tayo sa US. In fact, si Tatay Digong, kaibigan naman natin eh. Kaya lang, dapat kaibiganin natin din ang lahat. Diba? Huwag tayong yung kumatig dito po sa pagitan ng China at saka ng US sa kanila pong labanan, economically, politically, pati po sa propaganda, kamping-kampi po tayo sa US eh. O, di po ba? Pwede naman tayong maging neutral. Pwede naman nating sabihin sa US, teka muna, US, kaibigan rin namin yung China eh. Di ba? Pero may maganda na solusyon dyan si BP Sara. Yung mga problema sa West Philippine Sea, iwan yan sa West Philippine Sea. Pero yung Pilipinas at saka
China, dapat diplomatic yung pakikipagrelasyon. Hindi po mga militar yung nakikipag-ugnayan sa China, kundi yung ating pong mga foreign affairs, yung ating pong mga diplomats. Kaya nga sila diplomats para diplomatic ang relationship. Dito po, lahat po ng relasyon natin, tinodo natin sa West Philippine Sea. Tayo lang po ang tanging bansa na wala naman na very visible na conflict pagdating po sa teritoryo sa China. Pero halos gibain natin lahat ng diplomatic relationship natin sa China dahil dyan sa mga katubigan dyan sa West Philippine Sea ang tawag natin. Dati ang tawag, pero pag si BBM ang nagsalita sa international community, ang sinasabi niya rin, South China Sea. Yung mismong presidente nga natin, South China Sea ang tawag niyan. Ha? Kasi hindi naman po kilala West Philippine Sea internationally. Baka malito pa si Donald Trump pag sinabing, what Philippine Sea are you talking about? Di ba? Pero pag sinabing South China Sea, alam po na yun yung lugar na yun. Okay. Yung dispute territory, yung territorial dispute natin, dapat ipagtanggol natin yung teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kung binomba tayo ng, eto ang problema pinagtatanggol natin sa Tokyo. Actually, wala tayong pinagtatanggol Ha? Yung ibang bansa, paano nila pinagtatanggol? Pag sila po ay binobombet ng water cannon, binobombet din nila. Indonesia, tinitira rin nila ng water cannon. Hinahabol din nila yung mga Coast Guard ng China. Sa atin, hindi na nga natin ginagawa yun. Panipaawa lang tayo. Ilang beses na tayong binobomba ng water cannon. Gumanti ba tayo? Hindi tayo gumaganti, di ba? Pero, pati economic ties natin sa China, pinuputol natin. Yung Indonesia at Vietnam, gumaganti yan. Nakikipagbombeta ng tubig yan sa China. Pero tuloy-tuloy ang kanilang economic diplomacy, yung economic relation nila. Pwede ba yun, Badong? Makipagbombetang ka ng tubig? Pwede naman, tubig lang yan Ipagtanggol mo yung teritoryo mo dahil teritoryo mo yan. Habulin mo rin yung mga yung mga Chinese Coast Guard. Bombitin mo rin ang tubig. Katulad ng ginagawa ng Indonesia, ng Vietnam. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa economic ties nila with China. Tayong hindi nakikipagbombeta ng tubig, nagmamakaawa tayo sa buong mundo. Eto, binobomba na naman kami ng tubig. Kawawang-kawawa naman kami. Tayo pa yung nagputol ng economic ties natin. Okay. Kaya maganda po na maging presidente si BP Sara dahil alam niya na dapat nating ipagtanggol yung arbitral award. Pero alam din niya na hiwalay, dapat na nag-uusap tungkol dyan yung mga DFA, hindi po yung military. Okay. Ngayon po, hindi ko po sinasabing makipagkagalit tayo. Kaibigan, si Trump nga tsaka si Tatay Digong, magkaibigan. Kayo naman, no? Kaibigan po natin yung US. Kaibigan din dapat natin yung China. Kasi nauna pa natin kaibigan yung China Wala pa po yung mga Kastila, kaibigan na natin yung mga Inchik Narito na sila. In fact, ang mga pinakamayayaman dito, may mga dugong Inchik Galit na galit kayo sa mga Inchik. Palayasin nyo nga sila Henry C. Yung mga anak ni Henry C. Palayasin nyo nga si Gokong Wei. Palayasin nyo nga si Ramon Ang. Lahat ng mayayaman na yan, may dugong Inchik yan Okay, sa madaling salita mga kapatid,
meron talagang bond between Pilipinas at saka